Mic check, mic check. Sound check. Check, check, check. Yo, eto, Unibersikulo 12. Papasok na tayo sa second half ng taon. Gusto kong isipin na ma-appreciate nyo yung yung ganitong lineup at pati na rin lahat ng mga nakaraang lineup. Kung may hindi man kayo naniniwala sa mga lineup bago na ito, sana mas naiintindihan nyo lalo nung paglabas ng mga video. Tapos syempre, ito ganitong klaseng lineup at kung ano pang bilang refleksyon ng kung ano pang mga parating ngayong taon at ano pang magagawa natin. Last event, zoning, sobrang solid pa rin. Abangan nyo yan. Syempre, maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala dun sa ganong klaseng lineup. Lalo-lalo na yung mga babad talaga sa battle rap. Kumbaga, yung sumusunod rin sa karera ng mga naging bagong pasok sa liga pero matagal nang lumalaban sa mga iba't ibang liga din. At makita nyo kung bakit sila naging deserving at sana nabigyan rin nila ng hustisya. At ganun din, dito sa Unibersikulo 12, may mga ganun pa ring matchups. Sana hindi sila malula sa ibang mas mabibigat sa lineup. Syempre kapag ganitong klaseng lineup na yung mga ibang pangalan nandyan, hindi hamak na iba yung crowd na dumarating. Syempre medyo medyo panibagong experience para sa mga bagong pasok na MCs. Ganun pa man, gusto natin makita na matesting sila rin sa ganung klaseng pressure, sa ganung klaseng anticipation at yun, sana syempre makita natin na maging successful silang lahat. Logistics wise, pareho pa rin naman syempre, tulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi, mas madali talaga sa Maynila, medyo mas gamay natin lahat ng mga proseso, lahat ng mga suppliers. Ang pinaka naman na logistics dito, yung mga dayo, mas marami atang dayo ngayon kumpara sa last Manila event, no? May galing Tacloban, may galing Bicol, may galing Denver, may galing Cavite, galing Bataan. Kaya ayun, pero kahit yan medyo mas madali talaga siya kapag pinapalipad dito sa Maynila. Kahit gaano karami yan, kahit 'di ba nakailang ahon na tayo na 48 plus, 60 plus MCs sa buong Pilipinas. Na gagawa naman natin ng medyo mas mahirap pa rin talaga yung liliparin mo silang lahat papuntang Cebu o Davao kung ano man. Kaya bukod sa staff, no? Kaya ayun, kayang-kaya yan. Syempre pinakakuwawa lang din ulit dito yung biyahe ni EJ Power, napakalayo. Ganun pa man, inaagahan niya yung paglipad niya para makapag-acclimatize pa siya dito sa Maynila. Yung jet lag niya, yun, maayos niya. Unibersikulo 12 lineup, Shaboy versus Dodong Saipa. Medyo parang makasalanan ulit yung laban na to. Di ko alam kung bakit nakapasok si Shaboy. Siguro patunay nga to ng monopolyo at pandadaya ng liga. Tingin ko iban na lang natin siya ulit, no? Parang yan siguro yung maganda. Kasi Dodong Saipa naman, medyo natatakot ako sa kanya, sa totoo lang Parang kala nyo ganun-ganun siya, nagjo-joke. Pero ako na kinakabahan ako, parang bigla siya mananaksak tapos natawa pa siya. Yun ata yung joke sa kanya, no? Kaya sana wag naman sana wag naman gawin. Chaboy, sana wala kang halikan. Dodong, sana wala kang wala kang sasaksakin. At sana malampasan natin tong matchup na to, no? Hindi, pero bukod doon, parehong mas oriented sa comedy, pero tingin ko pareho rin sila may tinatagong pagka-technical sa pagbuo nila ng mga linya nila. Kahit comedy pa rin yung linya, may pagka-technical pa rin. Masasabi kong kasi minsan sa mga ganitong or sa karamihang MC, kahit anumang style yan, no? Maraming fans talaga minsan na iniisip nila parang chamba yung kunyari yung tulad na nabanggit ko dati siguro sa ibang analysis, no? Kunyari mga yung iba dyan akala si GL parang nerdo na chumachamba lang sa pag-rap niya, no? At the same time, tulad nga nito kay Shaboy, kay Dodong Saipa, sa style nila na mapatawa, mga ganito ganyan, iniisip ng mga tao siguro
chamba lang yan o kaya parang simpleng mababaw lang yung ano pinagagawa nila. Pero ako nakikita ko hindi. Lalo si Dodong Saipa parang para sa medyo mas late dumating sa battle rap at nasusundan ko naman yung mga laban niya bago pa siya makarating dito sa Flip Top. Talagang inaaral niya hindi chamba yun hindi siya chamba na natural lang siyang nakakatawa. Hindi, yung mga linya niya na pinag-iisipan ng mabuti yun. At ganun din kay Shaboy. Siguro yung pangahalik ni Shaboy yun talaga hindi niya pinag-iisipan ng mabuti. Pero sana ngayon mag-isip siya ng mabuti at hindi siya sumama kay K-Ram na matatanggal ulit sa liga, no? Lord Manuel versus Pilos. Tingin ko magiging sleeper battle of the night to. Tingin ko pareho sila lang. Hindi kasing ang pangit sabihin, di ba? Ayokong pangunahan, no? Pero baka hindi sila pinaka inaabangan na matchup dito. Pero tingin ko sa pagharap nila sa isa't isa parang napakabagay. Bagay yung aggression nilang pareho. Bagay yung styles nila. Si Lord Manuel, medyo yun nga parang meron siyang napaka-aggressive. Tapos meron siyang style niya na may, kumbaga yung tinatawag natin medyo may pagkakupal, no? Pero tingin ko marami pa siyang mapapakita na pagiging well-rounded niya at magandang pagsusubok din yung ganong ni Pilos. Feeling ko si Pilos medyo lamang siya ng onte sa construction, sa technical construction, pero matetesting natin, makikita natin nga kung mayayanig ba siya sa aggression at yung style ng pagkakupal ni Lord Manuel. At aasahan rin natin kung ano yung mapapakita nila sa big stage, kung may mga bago silang technique, bago silang susubukan, at sana lumanding, sana maging epektibo. Kaya ayan, para sa akin, sleeper battle of the event to, Lord Manuel, Pilos. Tingnan natin kung ano mapapakita nila. Blazer versus Freak, baka ito na yung pangalawang sleeper battle of the lineup. Kung nasundan nyo yung mga karera nilang pareho, si Blazer, matagal ko na talagang nakikita at nakikilala yan sa Flip Top. Laging nanonood, laging sumusuporta. Tapos hindi ko alam na, kumbaga akala ko dati rin na parang sobrang supportive niya lang talaga ng battle rap. Tapos yung pala lumalaban rin pala siya. Tapos magandang parang maganda siyang halimbawa ng kung paano niya ginapang rin talaga yung yung karera niya, yung passion niya, di ba? Hindi siya nagpapatinag na parang kunyari, yun nga, sa tagal ng magkakilala namin ni Blazer, at hindi naman siya mas batang MC, no? Mula ng Kataga pa lang ata, nandun na siya Pero taos-pusong pag-pursue ng kanyang passion para sa battle rap. Ngayon, napakahinog na niya. Tingin ko kakaiba yung napakita niya nung 1 minutes Kaya sana ang makita natin dito sa big stage ay karugtong lang nun, no? Na 2 minutes na, mas siksik, mas busog, mas kakaiba. At the same time, si Freak, man, para sa mga hindi kasing familiar, no? Si Freak, isa yan sa mga paborito ko ring MC sa music side pa lang. Talagang MC talaga siya. Spitter, kung tawagin. Sa music side, silipin niyo yung music niya mula dati pa. Isa talaga sa tingin ko, baka isipin ng iba ay hindi siya kasing battle-oriented, pero kung tuusin, na rin siya marami na rin siyang battle experience Talagang lang, di ba? Parang pinaglalaban niya yung style niya. Kaya style niya, techniques niya, strengths niya, sana hindi siya ganun din, hindi siya malula sa big stage. Sana mapakita niya yung matagal ko nang nakikita sa kanya, at makuha niya yung tingin ko matagal na niyang deserve rin na suporta at appreciation sa overall art niya. Sa pag-matchup pa sa kanilang pareho, yan tingin ko lalong magpipigaan yung mga ganyan yung ganyang klaseng matchup, di ba? Parang sa matchmaking maraming ganun na mga konsiderasyon kung paano mo mas maipapakita yung strengths o skills o style ng bawat MC. Minsan style clash yan, minsan patalasan ng parehong style.
Tingin ko ito medyo mas malapit siya sa patalasan ng parehong style. Pero hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na sobrang pareho, no? Parang kumbaga pareho lang yung direksyon ng mga focus nila, no? Pero sa style mismo, si Freak, una sa lahat, mas may rappability talaga siya. Sa kanta pa lang maririnig nyo na yan. Bokabularyo, iba rin. Si Blazer naman, parang slow and steady, pero grabe yung payoff at mga hindi mo inaasahang mga linya at mga angles na parehong seryoso, di ba? Parang mas may onting komedya si Freak, pero tingin ko mananaig pa rin yung niya, yung overall style niya. At yun, sana nga magpigaan sila dito sa laban na to. Vicente versus Joss, man, panoorin yung mga nakaraang laban nila. Tingin ko medyo mas madaling mas self-explanatory tong matchup na to. Parehong matindi yung aggression, parehong matindi yung construction, yung gigil andyan. Magkalugar pa sila. Hindi sila magkagrupo pero magkalugar sila. Parehong Tondo represent para sa inyo. Mga future of Tondo hip hop, Tondo battle rap, at mga Tondo style ng aggression at kung ano man. Tingin ko ito, bakbakan talaga yung laban na to. Yun lang parang abangan nyo na lang, panoorin nyo na lang or supportahan nyo na lang tong laban na to. Tingin ko ang pinaka pwede lang masamang mangyari syempre sa kahit ano namang battle yung may mag-choke o kung ano man, pero kung hindi tingin ko lalanding tong dalawang to. Susunod naman, Frus versus Cripply. Ang pagbabalik ni Frus, pero hindi naman ganun katagal yung pagkawala niya. Syempre nakita niyo naman yung kaya niyang gawin nung last ahon pa lang. Isa sa pinaka-veterano, pinaka unique styles din, rappability andyan, choice of angles, choice of words, style ng patawan niya, yung brand ng patawan niya, yung style rin ng pagka-technical, never siya naging pabaya mula dati pa nung pagka-kampiyon nila hanggang ngayon. Pa rin yun, siguradong lagi niyang hindi talaga siya pabayang MC, no? Dinidiin niya, sinusubukan niya laging galingan kada matchup, kada battle. Versus Cripply, tingin ko pareho silang napaka well-rounded ng matchup na to. Pareho silang well-rounded, pareho silang may kakayahan ng comedy, pareho rin silang technical, pareho rin silang mga may matinding rap ability, pareho silang may freestyle ability. Si Cripply mas matagal lang na pahinga. Sa totoo, sa mga hindi man para ikwento ko, no, pero may pinagdaanan kasing personal talaga yun si Cripply, mga ilang taon na, kaya syempre yun nga, hinahayaan natin na makabawi at makabangon siya ulit. Pero kung tatanungin na siya mismo magsasabi sa inyo, matagal na niyang namimiss, matagal na niyang gustong makapagpakita ulit sa flip top sa inyong lahat. At yun, sana simula na ulit to, na maging mas consistent ulit siya sa lineups. Yung boyfriend niya si Topper, wag na. Pero yun, Frus Cripply, patayan to. Surhenyo versus GL para sa Isa Buhay 2024. Woo! Galing, no? Galing ng mga kahit ako ako na gumawa ng lineup na to, pero kapag makita ko ulit parang nagagalingan ako Surhenyo hindi siya dark horse, medyo mas wild card siguro yung mas angkop na description sa kanya. Parang kahit kanino mo siya iharap, kaya niyang patumbayin talaga yun nga, napaka well-rounded din, well-rounded at may kakayahang bumutas ng kahit ano pang style. Kung specialist ka man sa ganyang style, parang kaya kanyang butasin, kaya kanyang hanapan ng bigla na lang may angulo na hindi mo inaasahan na, putya, ang lakas pala. Yun, Surhenyo, man, hindi magpapatalo to, sigurado yan. At syempre lahat naman ng MC ganun, no? Pero
lalo si Sureño, tingin ko sasangayon naman kayo mula sa lahat ng mga laban niya tong ilang nakaraang taon na parang meron mang matchup na akala nyo hindi niya basta-basta makukuha, tapos bigla na lang magugulat kayo. Isa buhay to, expected, unexpected. Kay GL, medyo ganun din. Kahit na lahat tayo may matataas at magagandang expectations para kay GL, sa kabila nun, lagi pa rin siyang may naggagawa na putang na hindi natin naisip na kaya palang gawin. So, siya mismo expected, unexpected. Pero sa matchup na to, talagang kahit ano pwede mangyari. Napaka bagay para sa isa buhay, no? Yun, abangan nyo yan. EJ Power versus Romano, Battle of the Bataan Boys. Tama ba? Oo nga, no? Pangalawang Bataan Boy na tong kalaban ni EJ Power. Romano, nakita nyo, men, unti-unti siyang nakukuha niya ulit yung yung buwelo niya mula sa pinaka pagkakilala nyo kay Romano. Syempre, sa isang banda, napakahirap na abutin yun ulit yung nagawang peak ni Romano nung way back, no? Lightning in a bottle yun sobrang, di ba, parang hindi basta-basta na-replicate yung nagawa niya. So siya pa mismo parang kung yari kailangan niyang mahuli ulit yung lightning in a bottle para talaga maabot yung peak niya nun. Tingin ko nandito na yung maganda talaga yung evolution ni Romano sa maturity, sa overall skill set din. May mga ilang bagay man na siguro kung fan kayo ng peak Romano dati, baka hinahanap nyo sa kanya ngayon at hindi niya palagi siguro napapakita, pero may nababawi naman siya sa ibang skills. Overall, ganoon nga, parang mama na siya, mama na. Hindi yung dati na bata na purong potential, parang raw potential at energy at power. Tapos ngayon mas nag-mature na siya. Pareho silang may tulog dito sa laban na to tingin ko mas refined yung comedy ni EJ Power, pero hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Romano yon. And at the same time, mas lamang siguro yung aggression, sheer aggression at delivery ni Romano. Pero ganoon din kay EJ Power, hindi nyo masasabing kulang siya doon. Kumbaga iba rin yung style pa nga ng yung paglaro niya sa pagbigkas, sa delivery, yung may melody, may intonations, talagang nalalaro niya yan. Tas yun, yung overall technical writing ni Romano, nag-mature na talaga. Kung isipin nyo man na lamang si EJ Power doon, tingin ko kayang mambigla si Romano dito. Time limits. Ayoko, wala naman sa ating may gusto na kumbaga may controversial decision dahil lang may lumampas sa time limit. Kaya sana makasundan nila yun. Yung sistema naman ng liga, andyan yan para pulisin nila yung sarili nila. Bukod doon, yung pangalawang pagpupulis doon, yung mga horado, sila na bahala magpuntos niyan. Lahat naman sila may understanding na rin talaga kung paano kung kailan siya nagiging plus points, kung kailan siya nagiging minus points, kung kailan siya nagiging hindi mo na bibilangin yung pagkatapos ng time limit. Pero yun lang yung parang isa siguro sa concern ko sa matchup na to, no. Mamaya baka si Romano mag 8-minute round, tapos sabihin na natin sa isang banda ay deserving talaga siya manalo, pero dahil sa time limits mate-technical ulit siya, tapos lahat kayo magre-reklamo, tapos sisisihin nyo na naman ako, sabihin nyo kasalanan ko na naman. Ayaw natin makita yon. Gusto natin makita talaga yung yun nga, yung pigaan sa patas na laro, no. Kaya at kung hindi man, di ba, parang kumbaga sana dati pa natin na pag-uusapan pinag-uusapan naman yan yung time limits kada battle So kung gusto nyo talagang lampasan, kung nabibitin pa kayo sa 2 minutes at kung tingin ko naman ay deserving kayo bigyan ng additional performance time na hindi
ipit or makakasagabal sa program natin, pwede naman pag-usapan yun, no? Kaya pati na rin siguro sa lahat ng mga ibang MCs, kung medyo may intention na kayo mag-overtime, mas mabuti na lang pag-usapan na lang natin ng mabuti na tingnan natin, extend natin na tulad naman ng Isa Buhay Finals dati, naging 5-minute rounds yun. Nung tumagal, medyo napansin natin na parang overkill naman yung 5-minute rounds. Binalik ulit natin sa ganito ganyan, sa mas maikling time limits. Mensahe na lang para sa lahat ng MCs na yun nga, hanggat maaari, sundan natin yung time limits. Konsiderasyon yan para sa takbo ng buong programa ng lahat ng mga kasabay nyo sa lineup na yun. Hindi yung babakawin nyo yung spotlight. Kumbaga, ginagawa nga natin yung sistema na to para lahat kayo makakuha ng pantay-pantay na spotlight. Tapos kung ikaw sobrang overtime, yun nga, para nakaka-apekto At sa fans din, napapagod. Buti sana kung lahat ng mga nag-overtime ay talagang panalo rin yung binibitaw nila. Pero unfortunately hindi, no? At yun yung isa sa pinakamalala kapag overtime ka na nga, tapos hindi rin naman ganun kaganda yung narinig namin sa inyo. So, yun lang yung isang concern ko sa matchup na to. Ganun pa man, expect the unexpected at bakbakan to, Battle of Bataan. At para sa huling laban natin ng Unibersikulo 12, ang pagbabalik ni Tipsy D versus isa sa napaka-underrated na battle MC na ngayon, marami man nagbibigay sa kanya ng kanyang flowers, ika nga, 'di ba? Pero sana lalong-lalo pa ngayon sa matchup na to at kung ano man magagawa niya sa gabing yun, no? Hindi ko alam kung bakit siya underrated sa totoo lang 'di ba? Kasi sa amin hindi siya underrated in the sense na kaya nga siya lagi nabibigyan ng battle ang pagiging underrated niya is ang factor doon ay appreciation sa kanya ng ibang fans na hindi naman namin makokontrol, no? Magagawa na namin lahat na yung pagbuo ng kwento ng karera niya, sa paraan din ng matchmaking, sa pagpwesto sa kanya sa paglagay sa kanya sa mga pwestong yun nga mas maipakita niya yung mga kailangan niya ipakita para hindi niyo na siya i-underrate. Pero ayun, sana pagkatapos na ito, kumbaga hindi na siya maging underrated na MC. Isa sa mga pinaka-veterano, pinaka-polished na MCs, well-rounded, comedy, freestyle ability, rap ability, technical aggression. Siguro kung meron mga dahilan kung bakit hindi siya kasing na-rate ng mga tao, may pagka-experimental rin to si Bare. Pansinin nyo, panoorin nyo yung mga last battles, yung mga dating battle niya. Marami siyang iba't ibang kabanata na itong kabanata may tinetesting siyang ganito, itong kabanata may tinetesting siyang ganyan, na ako bilang overall fan, no, na-appreciate ko talaga yan. Ang habol lang natin ay magkasabay-sabay lahat ng yung bunga ng lahat ng experimentation na yun. Magkasabay-sabay sa isa sa pinaka malaking laban siguro ng karera niya, no. Pinakamalaking props kay Tipsy D sa pag-intindi at pag-appreciate at pagtanggap ng mga ganitong klaseng matchup. Walang pinagkaiba yan sa pagtanggap niya sa laban niya dati kay Sequence. Si Tipsy D, kung kilala niyo siya sa personal, no, malaking battle rap fan talaga siya, no. So fan siya ng maraming MC na matagal na namin gustong maging fan kayo, pero kung sa anumang dahilan hindi siya natutuloy. Pero siya mismo, siya unang magsasabi sa inyo na fan talaga siya. So kaya niya tinanggap tong laban na to. Kung ano man isipin niyo ibang dahilan sa pagtanggap niya sa laban na to, ang pinaka-unang dahilan talaga ay fan din siya ni Batang Rebelde. Style-wise, matchup-wise, napakaganda ng matchup na to. Parehong napaka-well-rounded, underrated comedy. Parehong mahilig mag-experiment, gumawa ng risky angles, risky setups. Siguro lamang si Tipsy D sa effectivity rate ng kanyang mga sugal. Si Bare, sana dito nga talaga mamunga lahat ng mga sugal niya sa dati niyang battle. Lamang si Bare sa freestyle ability, man. Matagal ko na itong sinasabi. Si Bare, ilang beses ko na yan nasaksihan na
one to sawa, pinapas lang niya lahat ng beat, freestyle. Sobra talagang lupit. Minsan nga nagiging ano nga, 'di ba? Parang nagiging disadvantage siya in the sense na yung sulat niya hindi na-appreciate dahil nga sa sugal or hindi lang natatanggap on the spot, pero sa video magugustuhan na ng ano, mga nanonood online, sa comments lang nila ma-appreciate, sa live hindi kasing na-appreciate. Tapos ang na-appreciate pa nila is yung mga freestyle ability ni Bare na ever since talaga walang kaduda-duda yan yung freestyle ability ni Bare. Kahit ganun pa man, no, na may rap ability si Bare, may freestyle ability siya, pero sa isang banda, para sa battle MC na hindi kasing kilala sa music or sa pag rap on beat, no, sa isang banda may lamang pa rin nga si Tipsy D sa delivery may guess yan sa live, no, kasi yung delivery hindi lang siya mismong rap ability or nandyan yung presence, nandyan yung projection. Doon siguro kung may isa pang dahilan kung bakit hindi kasing na-appreciate si Bare sa live, baka yung pag-project niya ng boses, hindi pa siya 100% doon. Sana mabago niya yan dito sa matchup na to. Win or lose, sana panalo tayong lahat. Hindi lang kay Tipsy D at Batang Rebelde, kundi sa lahat ng naka-lineup dito at sa lahat ng mga parating nating ibang events, lineups at matches, no. Expectation sa Universikulo 12, ganun pa rin naman. Parang lahat naman ng lineup, syempre expected at inaasahan at gusto natin makita mag-succeed lahat ng mga MCs, makita yung mga improvement nila, makita nga mapatunayan nila na karapat-dapat silang tangkiligin. Kung may hindi man naniniwala sa kanila, mapatunayan rin na panis yung mga yun, no? Kaya syempre, yun nga, tulad ng binanggit ko lang kanina, may mga bagong pasok sa liga. Expected naman talaga dyan, may pressure, may maninibago sila onte sa big stage, sa expectations mismo ng crowd, sa klase ng mga styles na inaasahan nilang mapanood sa gabing yun. Syempre mga ganung bagay, hindi rin natin basta-basta makokontrol, no? Minsan may mga crowd na mas gusto talaga nila teknikalan, at kahit teknikalan man, parang yung reaction nila puro tango-tango lang, parang, di ba? Syempre nakikita natin minsan yung reaction ng mga comments. Una sa lahat, hindi nyo naman pwedeng basta sabihin yun kasi kayo nga, hindi nga kayo nanood. Lalo kung tiga dito kayo sa Maynila or sa kung saan man kami napapadpad. Syempre yung mga out of town, gets naman yan kung hindi kayo makaabot. Pero kapag minsan may reklamo kayo tungkol sa crowd na kesyo matamlay, kesyo ganito ganyan, ganun talaga kasi ika nga natin, di ba? Iba pa rin yung live. Minsan talaga may mga ganun, may crowd na habol nila teknikalan, tas kahit gaano kaganda yung teknikalan, simpleng yun lang yung ibibigay nila, no? Pero hindi ibig sabihin hindi sila nag-enjoy. Tapos kung yung lineup mo naman purong komedyante, pero ang hinahanap nga ng crowd teknikalan, digdigan, palaliman, yun yung habol nila. Ganun pa man, gusto pa rin natin laging balansehin, mabigay yung buong range ng entertainment at education, appreciation, kung ano man, hip-hop, enthusiasm sa ganitong klaseng lineup. Kaya hinahalo-halo rin natin yan at may onte para sa lahat. May mga obviously mas komedyanteng matchup, may mga MCs dyan na kaya maging komedyante kahit mas kilala silang technical. Pero hindi pa rin natin masabi, bahala na sila doon kung ano yung barahang ilalabas nila sa gabing yun, no? At yun, syempre, yung isa buhay, no? Painit ng painit, tulad ng inaasahan natin at tulad ng hindi inaasahan ng marami nung unang paglabas ng lineup. Ewan ko kung bakit. Yun nga, iisipin nyo, after 14 years, magkakatiwala man kayo sa pinagagawa namin, imbis na feel nyo yung opinion nyo. Pero buti naman, yun nga, unti-unting mas nakikita nyo kung bakit karapat-dapat ng appreciation at suporta at pagtangkilik yung pagtakbo ng isa buhay. May dalawang laban dito na makikita natin kung sinong papasok sa semis. Yung kabila ata, nag-aabang na lang din ng semis. So, aasahan nyo yung semis, no? Kung di man sa isa sa mga regional events, baka sa Vuelta Balentong. Tingnan natin.
ang habol rin natin ay nagagawa naman natin mga nakaraang taon, no? Pero yung hinahabol rin natin ay may mahabang preparasyon yung mga makakaabot sa finals, no? So asahan nyo mga bare months, dyan babaksak yung semis. Tapos yun, abang-abang na lang sa finals. Pagkatapos ng Versikulo 12, may hinahabol pa rin natin mag 1 minutes. Kung hindi man yung buong lineup ng 1 minutes Luzon 3, kung hindi man siya purong bago, maraming mga makaulit-ulit na galing sa 1 minutes 1 or 2. Pagkatapos nun, siguro pwede ko na ring banggitin na sinusubukan nating buuin yung yung Pakusganay ulit. Tinitingnan natin kung makabuo tayo ng lineup na magugustuhan nyo, di ba? Kasi kami naman, kaya naman talaga namin pumunta ng Davao kahit kailan. Pero kung hindi nyo naman magugustuhan or hindi nyo susuportahan di ba, irresponsableng ipilit ko yung gastusin, lahat ng mga kahit na ginagawa naman namin lagi yun, no, na maniwala kayo o hindi, tinutuloy namin. Syempre, kailangan pa rin natin maging responsable sa financial, sa ganung banda na yung lineup ay una sa lahat, tamang representation ng Mindanao Division, tamang representation ng mga deserving dumayo, deserving mabigyan ng bagong chance o kaya umakyat sa big stage. Pero syempre yun nga, gusto naming ihabol talaga, no? Medyo nababanggit ko naman sa mga dating yung Davao is sa pinakamahirap sa ilang banda, no, sa proseso, sa curfew, sa logistics, sa suppliers. May mga di inaasahang aberya nung nakaraang Davao. Ayaw naming madaliin yun na makabalik kagad tapos hindi namin masisiguradong planchado yung mga yun, no. Gusto pa rin namin magbigay pa rin lagi ng pinakamagandang battle rap show pa rin para sa inyo. Pero tingin ko na unti-unting nagbubuo na yung lineup sa utak ko. Mga deserving, mga tingin ko magiging interesado kayo at mga dapat abangan, syempre mga galing ring 1 minutes nila na baka naisip na nila mismo or ng ibang fans na napag-iwanan, pero lagi pa rin yan na hinahanapan ng paraan ng pagkakataon at tamang pwesto para ma-reintroduce sa bigger fan base ng Flip Top. Para, ayun, di ba? Yung makita nyo na deserving sila, kuyari kung umabot sa Ahon o umabot sa iba pang regional events, kung lalaban ba sila sa Cebu or lalaban ba sila sa Maynila o kung ano man. Kailangan sakto talaga yung pagbuo ng lahat. Maliban sa Pakusganay, tingin ko makakaisa pang gubat ngayong taon. At para naman dyan sa mga nagtataka kung bakit posibleng napaaga tong Versikulo 12, ibig sabihin lang yan, may Vuelta Balentong pa rin. At tingin ko yung reputasyon naman ng Vuelta Balentong, alam nyo na yun. Kaya asahan natin, sana walang aberya, sana walang mawala na hinahabol na matchup o availability. At kung sobrang swerte pa, makapag-isa pang Manila event bukod pa sa Ahon at sa Vuelta Balentong. Tingnan natin kung makapag-isang zoning pa tayo. Sa dami ng bagong pasok sa liga, masarap rin talagang bigyan ng pagkakataon tong mga to na sabihin na natin hindi man siya kasing sikat na lineup tulad ng ngayon ng Versikulo or hindi siya kasing sikat na lineup ng Ahon, yung makagawa tayo ng magandang lineup na deserving ng attention nyo, deserving ng suporta nyo at nabalanse pa rin, make sense, mga deserving talaga ng pagkakataon, mga ganong bagay, no? Pero tingnan natin, syempre ang isang kalaban rin dito sa second half ng taon, yung bare months, medyo dumadami rin yung syempre andyan na si Jose Marichan, lalabas na siya, malapit na. Tapos yung Undas, nawawala naman lahat, kaya kailangan makuha natin yung talagang magugustuhan nyo, masusuportahan nyo. O kung hindi, edi ganun nga, parang balik na lang sa sa smaller or medium sized o kahit small talaga na lineup na tingin namin deserving na makapag-usad lang yung takbo ng mga karera ng bawat isa, Then sa liga at sa fans, maraming salamat pa rin at palagi at asahan yung tuloy-tuloy pa rin tayo kahit tumatanda na tayo lahat. Marami pang tingin ko marami pang kakaibang development ngayong taon.
salamat sa lahat ng nanatiling naniniwala. Sa mga balimbing naman, wala, hindi na rin bago yan kung tuusin. 14 years na namin to ginagawa, every year, every month, every week, every day. Lagi namang may hindi naniniwala sa ginagawa natin. Pero kung ano man, hindi naman natin ginagawa yan para sa kanila mismo, no? At bukod doon, lagi pa rin naman silang babalik at babalik sa mga ganitong sa kapag may makakita silang worth it, bigyan ng oras nila, no? Na yun nga, gets naman natin, hindi naman katapusan ng mundo kung hindi mo suportahan yung battle rap, no? Pero kung andito ka man at naniniwala pa rin at sumusuporta, syempre maraming salamat sa inyo. Sana nabibigyan ng hustisya tong mga nakaraang event, lineup, tong buong taon, mga nakaraang taon, at makapagbigay ng dagdag inspiration, dagdag anticipation, dagdag pag-asa sa kabila ng lahat ng problema ng bansa natin, no? Na pag-asa sa iba't ibang paraan na kaya maging ganitong klaseng creative, kayang exert ng sarili sa mga ganitong creative directions, creative pursuits, at yun na kumbaga parang maibsan yung di ba? Maibsan mabawasan yung kung ano man yung kalungkutang dinadaanan ng lahat ng Pilipino sa Pilipinas, at syempre nasa ibang bansa, nasa mga Pinoy communities natin, mga homesick. At bukod doon lahat, syempre yun nga, yung overall appreciation ng battle rap para sa hip-hop as a whole. Yun yung pinaka-hinahabol pa rin natin, hindi yung maganda yun yung na-entertain kayo at lahat, nababawasan yung lungkot, na-inspire yung ganito ganyan, pero at the same time, syempre yung baka masabi natin punot dulo na ito talaga is yun nga, yung overall appreciation ng battle rap para sa hip-hop culture as a whole, no? Yun ang unang versikulo 12. Abang-abang na lang sa next. Maraming salamat ulit sa lahat ng represent collab, sa lahat ng mga sponsors natin, lahat ng mga tumutulong behind the scenes. Syempre, Flip Top staff, sa palaki nating staff, responsibilidad, suppliers, at sana napaplansya natin ng mabuti para sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa rin ng mga MCs na naniniwala, nagiging pasensyoso, na tumatanggap ng sakto at simpleng kritisismo, pampaganda ng mga karera nila at mga style nila. Good luck sa inyo lahat. Ayun nga, wala sa inyong nilalagay dito para makita natin mag-fail, no? Mula noon hanggang ngayon, sana lahat kayo mag-succeed, at sana lahat kayo maging susunod na aabangan pa lalo sa mga parating nating matchups. Yun, Flip Top.